Hi guys, narito ang ika-49 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nakatuon ang ating bida at ang matanda habang pinapanood ang laban ng City Lord. Ang sabi ng ating bida, hindi na nakakapagtaka na siya ang City Lord, marami pa siyang ibang galaw. Ipinakita ang napakagandang full transformation ng City Lord. Aatake na ang City Lord. Ipinakita ang gigil na mukha. Kinontrol ng ating bida ang halimaw. Nagkailag ang halimaw sa ginawang pag-atake ng City Lord. Sa bilis ng kanyang pag-atake, lumagpas ito sa halimaw at pinigilan niya ito. Inikat niya ulit ang kanyang paa. Ilang Black Gold Rank Demon Spirits. Huwag ninyo akong maliitin. Tumalon ulit ito papunta sa mga halimaw. Nakangiti at nagkumand ang ating bida sa dalawang halimaw, Flaming Snake, Wither Bird. Ipinakita ang dalawang halimaw. Nagulat ang City Lord. Sinugod ng dalawang halimaw ang City Lord. Nagkungan ulit ang ating bida. Ipinakita ang isang oso na halimaw. At isa po ulit halimaw. Ipinakitang pinipigilan ng City Lord ang dalawang dambuhalang halimaw. Nahihirapan na ang City Lord at napasigaw ito. Nag-crack ang armor ng City Lord. Sabi ng ating bida, ayun, may pagkakataon. Gumawa ulit ng handsill ang ating bida para utusan ang isang halimaw. Sumigaw ang isang halimaw. Nakita siya ng City Lord. Tinamaan ng City Lord sa ginawang pag-atake ng isang halimaw. Nagsisisigaw ang isang halimaw habang may soul force sa kamay. Bumagsak siya sa lupa. Ilang tumayo. Nakatayo na ulit. Sa isip niya, naiintindihan din nila kung paano mag-feint ng mga pag-atake. May sumigaw na naman na halimaw sa kanyang likuran. Sa isip niya, as expected, ang lakas ng Asher Star ay hindi biro. I wonder kung bakit walang Black Gold Rank Demon Spiritualist na nakaka-measure nito. Habang humanda ng pag-atake, nagulat siya at may papasugod na naman. Sumigaw ang isang halimaw. Papasugod na ang halimaw. Ganun din ang City Lord. Makikitang malapit na silang dalawa. Biglang may umatake sa likod ng City Lord. Nagapos ang kamay, pati na rin ang leeg. Ang City Lord ay napuluputan ng ahas na apoy. Laking gulat ng City Lord sa nangyari. Habang nakalapit na rin ang isa pang halimaw. Nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake ang halimaw. Sumigaw na ito, at boom, bagsak ang City Lord. Makikita ang lakas na ginawang pag-atake ng halimaw dahil nag-crack ang lupa na tinamaan nito. Sa sandaling ito, ang damdamin ni Ye Zhang ay napakakomplikado. Ang matalo sa ilang demon spirit sa harap ng napakaraming demon spiritualists, hindi pa banggitin ang pagkawalan ng taya, nakakahiya at nakaka-impute. Sa kabilang banda, kung titingnan mula sa ibang anggulo, ang 10 Killing Array Triple ay napakalakas na nangangahulugan na ang 10,000 Demonic Beast Army ay mas malakas pa, at nangangahulugan na ang City Lord ay nakakuha ng isa pang training card. Ipinagmamasdan mabuti ng ating bida ang mga nangyayari. Sabi ng ating bida, wow! Hindi pa rin umaamin ng pagkatalo. Itinaas ng ating bidang kanyang kamay. Nag-command na sumugod ulit. Sumugod na naman ang halimaw. Tumalon ang halimaw at boom. Walang sabang pagsigaw ng halimaw. Makikitang nakaupo sa ulo ng City Lord ang halimaw. Pinagpawisan ng matanda habang nakikita ang nangyayari. Sa isip nito, ang City Lord ay hindi gumagamit ng kanyang buong lakas. Pagkatapos ng lahat, kung sakaling mapatay niya ang isang demon spirit, ang misyon ng City Lord ang matatalo. Pumapalag-palag pa ang City Lord. Tuluyan na itong nagalit. May sumabog, napalibutan ito ng usok. Ang halimaw ay lumipad paatras-paatras. Ang sabi ng matanda, hindi maganda. Ang City Lord ay galit na. Sabi ng ating bida, ang pagiging galit ay hindi makakatulong sa kanya. Nag-command ulit ang ating bida, sugod. Sumugod ulit ang tatlong halimaw. Nakatingin lang ang matanda habang naririnig niya ang mga ingay ng labanan. Lumapit ang matanda. Sabi ng matanda,
Neely, bakit hindi mo nalang hayaan ang bagay na ito? Kung magpapatuloy ang laban na ito, matatalo ang City Lord. Lahat ay maaaring magbigay sa iyo ng kaunting respeto at kaunting liway para sa kanya. Sabi ng ating bida, hindi ko magagawa iyon. Nagtaya ako sa kanya kanina. Kung matatalo niya ang Taiyi Killing Array, hindi ko na makikita si Yazang mula ngayon maliban kung umamin ang City Lord ng pagkatalo. Pinagpawisan ng matanda at sa isip nito, pareho silang matigas ang ulo. Natigilan ng matanda. Nagsalita ulit ito, Neely. Sabi ng ating bida, walang silbi ang pag-uudyok sa kanya. Ang manugang at biyenan ay palaging magkakasalungat. Pinag-isipan ng matanda ang sinabi ng ating bida. May sumabog. Patuloy ang paglalaban nila at tumagal ito. 4 na oras ang nakalipas. Pagod na ang City Lord. Sa isip nito, si Neely ay nagpipigil pa rin at hindi pa gumagamit ng anumang killing moves. Kung lalabanan ko siya sa isang tunay na labanan, malamang napatay na ako ngayon. Kahit na ganoon, nasa limit ko na. Hindi ako maaaring umamin ng pagkatalo. Kapag umamin ako ng pagkatalo, hindi na ako makikialam sa relasyon ni Neely at Yunzang. Kahit ako ay paulit-ulit na nagdusa sa kamay ni Neely, hindi pa banggitin si Yazang na kulang sa karanasan sa tunay na mundo. Sino ang nakakaalam, isang araw, maaaring lokohin si Yunzang na ipagkanulo si Neely ng tuluyan at magtatapos sa pag-angkin sa kanyang papuri. At magtatapos. Nagulat ang City Lord. Boom, tinamaan ulit. Ipinakita na dahan-dahan nawawala ang transformation ng City Lord. Tuluyan nang nawala ang transformation at bumagsak ito sa lupa. Ang mga halimaw ay dahan-dahan na ring nawala. Naglakad ka palapit ang ating bida. Kumusta naman City Lord? Natalo ka na. Makikita ang City Lord na nakahiga sa lupa. Habang nakatingin sa itaas, nakita niya ang ating bida. Ang laki ng mata nito. Tumawa ang ating bida. Hinawakan ng City Lord sa paa ang ating bida. Napansin ito ng ating bida. Biglang tumayo ang City Lord at ibinaliktad ang ating bida habang hawak sa paa. Nanunood lang ang matanda. Sabi ng City Lord, "Bago, hindi lang ikaw ang may balak sa anak ko, sinubukan mo pa akong lokohin sa isang bitag. Talaga bang iniisip mo na hindi kita kaya?" Sabi ng ating bida, "City Lord, bumalik ka sa iyong mga salita. Ang kapal mo." Sabi ng City Girl habang nakangiti, "So what? Kapal. Kung hindi ako makapal, paano ko kaya ikaw?" Hinampas sa wet po ang ating bida. "Aray ko." Sumigaw ang ating bida, "Maaari mong saktan ang isang tao, pero hindi mo siya dapat ibaba sa kung sino ka." "Ang sampelan ang aking wet po." Sabi ng City Lord, "Sino ba ako?" "Ako ang ama ni Yazang." "Gago ka. Tingnan natin kung magkakaroon ka pa ng balak kay Yazang mula ngayon." Hinampas ulit ng City Lord. "Si how deal with you? Alam mo ba kung sino ang sinasaktan mo?" Galit na galit ako at malala ang mga kahihinatnan. "Nagwawala ang ating bida, bitawan mo ako, ngayon na." Tanong ng City Lord, "Galit ka? Ako ang dapat magalit. Ano ang dahilan mo para magalit?" Sabi ng ating bida, "Walang kwentang matanda. Sumasalungat sa mga batang salita dahil hindi mo ako kaya." Sagot ng City Lord, "So what if I'm a walang kwentang matanda?" Patuloy na paghampas ng City Lord sa wet po habang nanunood ang matanda. Napangiti ang City Lord. "Bata, umaamin ka ba ng pagkatalo? Nakanjirit ang ating bida, bago kang gangster, hindi ka pa rin susuko. Sige, patuloy kong sasabihin sa iyo na. Umamin ka ng pagkatalo." Naratrat ng City Lord ang paghampas sa wet po ng ating bida. "Ang galing mong City Lord, matandang gangster ka." "Ano pa?" Nanunood lang ang matanda. Ang araw ay lumipas ng napakabilis. Pinakita ang isang ibon. Nakakapit ang ating bida. Ang sakit. Aray. Sa isip niyan, balak kong maghayganti sa nangyari sa City Lord na iyon. Gusto kong isipin kung paano ko babawiin ang kanyang salita.
Habang nakahawak pa rin sa wetpo, magkakaroon ako ng pagkakataon sa lalong madaling panahon. Naglalakad ang City Lord at ang matanda. Nag-iisip ang matanda, City Lord, ang Tai Yi Killing Array. Tumatawa ang City Lord. Natigilan ang matanda, habang nakangiti, pasensya na, Yezang. Ipagpatuloy mo ang sinasabi mo. Pinigilan ng City Lord ang pagtawa. Sabi ng matanda, ang Tai Yi Killing Array. Tumawa na naman ang City Lord. Hindi pa rin tumitigil sa pagtawa. Natigilan ang matanda, City Lord Sir, mag-usap tayo pagkatapos mong matawa. Pinakita ang mga umiilaw na lantern. May dalawang naka-armor. Sabi ng isa, ano ba ang nangyari sa City Lord ngayon? Sabi ng isa, maaaring may magandang nangyari ngayon. Sa lahat ng taon na ito, hindi ko pa nakitang ngumiti ang City Lord. Patuloy pa rin ang pagtawa ng City Lord. Sa lahat ng taon na ito, hindi pa kailanman ngumiti ang City Lord. Mayroong pagtawa sa kanyang malungkot na buhay, bihira siyang magkaroon ng oras na makita ang kanyang anak na lalapit sa kanyang tabi. Nang wala siyang oras para alagaan ang kanyang asawa, wala siyang pagkakataong alagaan ang kanyang anak tulad nito. Sa isip ng matanda, marahil, ang kasalukuyang sitwasyon ay mas maganda para kay Yezang. Ipinakita ang buwan, Zion Courtyard, Array ko, napahinga ng malalim ang ating bida. Bigla itong may napansin, niyakap siya ng kanyang kapatid. Sabi ng kanyang nakababatang kapatid, Kuya, saan ka ba nagpunta? Hindi ka namin makita sa kalahati ng araw. Ibinaba niya ang kanyang kapatid. Itinaas ng kanyang nakababatang kapatid ang dalawang kamay habang masaya ito. Masakit pa rin ang wetpo ng ating bida. Sabi ng ating bida habang hinaplos niya sa ulo kanyang kapatid, lumabas lang ako para maglakad-lakad. May napansin ang ating bida. May tumawag sa kanya, Niali. Lumingon ang ating bida. Sabi ng ating bida, oh, ikaw pala Ninger. Habang nakangiti, ano ang nagdala sa iyo rito? Binisita ko ang courtyard kung saan ka nakatira dati. Pero hindi kita nahanap doon. Wala kang pakialam. Nag-aalala ako na may problema kayong dalawa. Kaya hinanap kita para kay Zion. Nalaman ko na lumipat ka rito. Ano kasi may dahilan ba kung bakit mo ako hinahanap? Gumawa lang ako ng Osmundas cake, at gusto kong ihatid sa iyo. May nilabas na isang lagayan si Ninger. Namula ng konti, napansin ang ating bida, pasensya na sa abala, habang naglalakad si Zion. May napansin siya, tinawag ng ating bida si Zion. Kamot sa ulo ang ating bida. Umiwas ang tingin si Zion. Tulo ang pawis ng ating bida. Habang nakatingin si Ninger, ito ay isang awkward na pangyayari. Sabi ng ating bida, dahil nandito na ang lahat, pumasok na tayo para mag-usap. Umikot ang ating bida. Sa pag-ikot niya ramdam niya ang sakit. Aray ko po. Napansin ito ni Ninger, Niali. Ano nangyari sa iyo? Hinawakan niya ang braso ng ating bida. Narinig ito ni Zihyun. Lumingon siya. Nakita niya na magkadikit ang dalawa. Sabi ni Ninger, mukhang hindi ka maganda. Sabi ng ating bida, binugbog ako. Ang wetpo ko ay masakit. Wetpo aching. Sino ang bumugbog sa iyo? Siyempre si Yezang, sa mansyon ng City Lord na ito, sino pa ang maglalakas loob na lumapit sa akin maliban sa kanya? At ginamit niya ang lakas ng isang Black Gold Rank Demon Spiritualist, hindi ko na ito maresolba. Ang City Lord, siya. Binugbog niya ang iyong wetpo. Bakit bubugbugin ng City Lord si Niali? Kahit na binugbog niya siya, hindi niya dapat binugbog ang kanyang wetpo. Nako, hindi ko ma-imagine ang eksena na iyon. Nagmadali si Zion. Sabi ni Zion, kumusta ka? Bakit ka naman binugbog ng tatay ko? Hindi ba siya pumayag na manatili ka rito? Nag-isip si Zion. Niali, mas mabuting umalis ka na ng mabilis. Baka hindi ka napakawalan ng tatay ko kung hindi pa siya nakakapatawad sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kung talagang gusto ng tatay mo na patayin ako, hindi lang niya ako bubugbugin sa aking puwet.
Kailangan pa rin niya ako para ilagay ang array. Sa pagkakataong ito, hindi siya nanalo laban sa akin at naglaro ng rascal. Mali ang aking kalkulasyon. Hindi ko naisip na magiging ganito siya kawalang hiya. Sabi ni Ziyon, Niellie, ipinagbabawal kong tawaging walang hiya ang tatay ko. Sabi ng ating bida, sige, mali ako. Sabi ni Ninger, Niellie, kumusta na ang mga sugat mo? Mula sa kapangyarihan ng City Lord, dapat na malubha ang mga sugat ni Niellie. Sa isip ni Ninger, maaaring pagkatapos pumunta sa mansyon ng City Lord, naghihirap na si Niellie mula sa pang-aabuso. Sagot ng ating bida, ayos lang ako, Ninger. Medyo nahihirapan lang akong maglakad. Sabi ni Ziyon, Niellie, mayroon ka bang elixir para gamutin ang sugat? Wala akong elixir para doon, pero may cream ako. Sino sa inyo ang makakatulong sa akin na ilagay ito? Habang ngumiti ang kupol, namula ang dalawa. Aray ko, anak ng ama ang nagdadala ng utang. Kaya ko lang tiisin ang sama ng loob. Hinawakan ni Ninger ang braso ng ating bida. Niellie, ako ang tutulong sa iyo na ilagay iyon. Sa isip ni Ninger, dati, nang maantala ang aking pagsasanay, dahil kay Niellie na nagpagaling sa akin ng mabilis. Ngayon na nasugatan si Niellie, dapat kong tulungan siya. Ano ang gagawin talaga niya? Nakita ito ni Ziyon. Dapat ako ang gumawa nito. Pagkatapos ng lahat, ang mga sugat na natamo ni Niellie ay sanhi ng aking ama. Sa isip ng ating bida, at akala ko walang sasang-ayon. Sabi ni Ninger, titingnan muna natin ang mga sugat ni Niellie. Sabi ni Ziyon, sige. Habang nakatingin lang ang kapatid ng ating bida sa mga nangyayari, pinakita ang isang bahay. Habang hawak ng dalawa sa bilang braso ang ating bida ay papasok na sila sa bahay na kupo. Bumukas na ang pinto. Hamak bang napapasok ang ating bida? Sabay linggo ng ating bida sa kanyang kapatid. Niyon dito ka muna sa labas. Sagot ng kanyang kapatid habang nagtataka. Isinara na ang pinto. Nag-asong posisyon ang ating bida haha. Inangat na ang damit ng ating bida. Habang nakatitig ang dalawa, maririnig ang sigaw ng ating bida. Habang nanghuhuli ng bulate ang kanyang kapatid naririnig ito. Tinitiis ng ating kita ang sakit habang namumula ng konti. Naninigas ang ating bida sa sakit hahaha. Napansin ito ng dalawa habang namumula. Aray ko po sabi ng ating bida. Nagkatinginan ang dalawa. Ito ay isang awkward na pangyayari. Sabay tumingin ng dalawa sa ating bida. At napansin ito ng ating bida. Sabi ng ating bida, naalala ko na talagang malapit kayong maglaro noong bata pa kayo. Dagdag pa ng ating bida. Lagi nang itinatago ni Zion ang larwang oso na ibinigay sa kanya ni Ninger. Tanong ni Zion, paano mo nalaman? Talagang namimiss ko ang panahon noong bata pa tayo. Ang larwang oso na iyon ay isang mahalagang alaala mula sa aking pagkabata. Si Ninger lang ang kaibigan ko, ganoon lang. Magkaiba tayo ng mundo. Ikaw ay isang prinsesa sa isang kastilyo, samantalang ako ay isang ordinaryong babae lang. Lagi nang magkakaroon ng hindi matatawid na agwat sa pagitan natin. Naririnig ni Ninger ang lahat. Pagkatapos, hindi na muling nagpunta si Ninger. Hindi alam ni Ninger ang gagawin. Ibinunta na lang sa ating bidahua, Ninger, masakit. Sabihin ni Ninger, pasensya na. Tumawa ang ating bida. Wala iyon. Ipagpatuloy mo lang. Sa mga sumunod na araw, paminsan-minsan ay naghahatid si Ninger ng iba't ibang pagkain at merienda kay Niellie at nagsanay din kasama nila. Di nagtagal, natapos na ni Niellie ang pag-aayos ng isa pang array, ang Divine Thunder Killing Array. Nagbigay galang ang ating bida sa matanda. Sabi niya, tapos na. Nag-iwan ako ng marka sa inyong kapangyarihan ng kaluluwa at kay Zion, kaya pareho kayong makakapag-activate ng dalawang array na ito. Sabi ng matanda, Niellie, ibigay mo rin ang markang iyon sa City Lord. Sabi ng ating bida, ibigay sa kanya. Alam mo naman kung ano ang ginawa niya sa akin.
Maliban na lang kung humingi siya ng tawad sa akin, huwag mo nang isipin iyon. Tumakbo ng ating dito palayo at sinabing, pupunta na ako para magsanay. Sa isip ng matanda, tulad ng inaasahan ko, hindi madali ang pag-aayos sa pagitan ng City Lord at ni Nieli. Gayunpaman, nakuha ko ang sagot mula kay Nieli, kaya may hahatid ko na ito kay Yezang. Squeak, ipinakita na gabi na. Scamper, ipinakita ang isang lalaki na may napansin. Tumakbo ng mabilis ang isang daga. Napansin ito ng lalaki. Isa pang mapayapa na araw. Ipagpalagay na walang sinumang hanggal ang magtatangkang magpasok ng palihim sa mansyon ng City Lord. Ipinakita ang ilang mga anino. Nagsalita ng isang nakaitim. Nagawa na ba ninyong lahat ang pagsisiyasat ng matagumpay? Ano ang mga higanteng haligi na iyon? At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.